Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Sa mga taong walang sawang nanonood sa aming mga video, sa mga taong patuloy nagmamahal sa amin, sa mga taong nagla-like and share ng mga video namin. Maraming salamat po. Kayo ang aming inspirasyon at nagtutulak sa amin para ipagpatuloy ang hamon sa aming buhay. Bilang isang vlogger, kami ay may tungkulin para ilahad ang aming kakayahan, ang aming talento bilang isang vlogger. Tungkulin namin na ibigay sa inyo ang sapat na panonooran na kayo'y mag-enjoy sa panonood mga kalodi. Nang gabing ito ako ay nagpanggap mga kalodi na isang pulubi na naghanap ng makain mga kalodi. Lumapit ako kay kuya at nanghingi ng makain mga kalodi. Ngunit sa sama ng palad, sinabi ni kuya sa akin na siya man at kasama ng kanyang asawa ay hindi pa kumain mga kalodi. Nakakalungkot isipin na may mga kababayan tayo na sa edad nila ay hindi talaga lang deserve ang matulog sa kalye mga kalodi. Sa harap ng kalsada, saksi ang mga sasakyan, saksi ang mga puno kung gaano sila kahirap sa buhay, nalilipasan ng gutom sa bawat gabi. Minsan natutulog na walang makain mga kalodi. Kaya mapalad tayong mga taong nakakain sa tamang oras, mga taong may trabaho, mga taong araw-araw ay nakasamang mga mahal sa buhay. Kaya po tayo magdamot sa ating mga kababayan na ating nadadaanan. Sana iparamdam natin sa kanila na tayo'y narito at kanilang katuwang mga kalodi. Nakakalungkot isipin mga kalodi na sa edad nila ni tatay, kasama niya ang kanyang minamahal na si nanay, dito sila naninirahan sa tabi ng kalsada mga kalodi. Sa harap mismo ng kalsada kung saan ay sumisilong lamang sila sa isang maliit na payong mga kalodi. Iniisip ko pa lang kung gaano kahirap sa kanila bilang nagmamahalan na dito naninirahan mga kalodi. Tinanong ko rin si tatay kung okay lang ba na nagbibideo tayo habang sila ay kausap natin. Ang sabi ni tatay sa akin, okay lang naman kasi mabuting tao naman sila mga kalodi. Wala naman daw silang inagrabyado o anumang kasalanan kaya wala siyang dapat ikatakot. Tinanong ko si tatay kung ano ang kanyang karanasan sa tagal ng kanyang paninirahan sa kalye ng Luneta mga kalodi. Sinabi ni tatay sa akin, Nanoy, sadyang napakahirap ang maging mahirap. May mga punto na hihingi ka, ngunit kukutsahin ka pa. May mga punto rin na hindi ka nahingi, ngunit may kusang lumalapit at nag-aabot sa iyo mga kalodi. Yun ang sabi ni tatay. Tinanong ko rin si tatay kung bakit ba naisipan niya dito manirahan. Ang sabi ni tatay sa akin ay mas gusto niya dito sa Luneta ang magpatambay-tambay at dito manirahan kasama ng kanyang mahal sapagkat dito daw ay kahit papano hindi sila nagugutom mga kalodi. Kung mayroon man mga tao daw na hindi nakakaintindi sa sitwasyon nila, ngunit may mga tao rin naman na mabubuting puso na handang tumulong sa kanila mga kalodi. Ang sabi niya, kagaya mo Noy, hindi namin nakalain na sa gabing ito ay hindi pa kami kumain. Ang aking asawa ay natutulog na ng gutom. Ngunit ikaw ay dumating para kami ay bigyan ng makain. Hindi lang ikaw ang gumagawa nito sa amin. Ang pinagkaiba lang, ikaw ay nakabidyo, ikaw ay nagbablog. Sinabi ko kay tatay mga kalodi na sabi ko tay, pagpaumanhin, sapagkat ito lamang ang aking tanging paraan para ako'y makatulong ng sapat sa inyong pangangailangan. Ginagawa ko ito hindi lamang para sa aking sarili. Ginagawa ko ito dahil tanging ito lamang ang nakikita kong paraan para mas malalong, mas marami at mas malaking tulong ang aking maihatid sa mga kagaya ninyo.
Darating ang araw na lalago at lalago ako kapag pinagkaloob. At aasahan ninyo na hindi ko kayo tatalikuran. Hindi ako dadaan dito magko-content at kuhanan lamang kayo ng video at tapos na. Sa aking pag-content tuloy ay kasama ko kayo sa aking mga pangarap. Lahat kayo ay nagtutulak sa akin na lalo pang pagigihan at pagsikapan ng aking pagbablog. Tinanong ko rin si tatay kung bakit ba anong nangyari at ganito ang nangyari sa buhay niya. Sinabi ni tatay sa akin, mga kalodi, sabi niya, Noy, may pamilya ako, ngunit nahiya rin ako sa kanila kasi sila may sarili ding pamilya. Hindi naman nila ako tinataboy at sinasabihan nga nila ako na doon ako sa kanila kahit isama ko pa ang aking asawa. Ngunit ang sabi ko, okay naman na kami dito at hindi rin naman nila kami pinagpipilitan sapagkat sila rin ay hirap sa buhay, mga kalodi. Kaya sinabi ko na lang kay tatay, sabi ko, tay, ang tangi ko lamang may tutulong sa iyo sa ngayon ay kaunting pera at kaunting gas na maiabot ko sa iyo. Sana makatulong ito ng kaunti sa iyo at sana hindi lang kayo magkasakit, tay. Sana manatili tayong mabuting tao sa lahat ng pagsubok at hamon sa buhay. Ang pinakamahalaga sa buhay, tay, sabi ko, ay ang maging mabuting tao. Hindi tayo gumawa ng masama at manatiling manalig sa Kanya. Manatiling may paggalang sa kapwa at pagmamahal sa kapwa. Mga kaludi, hindi na rin ako nagtagal at nagpaalam na rin kami kay tatay sapagkat alam naman namin na siya ay nagutom at kasama ng kanyang mahal sa buhay. Hinayaan na lang namin na si tatay ay makapagkain na rin kasama ng kanyang asawa dahil alam ko rin na sila'y gutom at sila'y pagod, mga kaludi. Mantakin mo na lang, mga kaludi, na maghapon ay wala talagang nagbigay sa kanila. At tinanong ko si tatay kung ano ang pangarap niya sa natitira niyang buhay sa mundong ibabaw na ito, mga kaludi. Ang sabi niya ay wala na siyang hinahanap pa na anuman sa buhay. Ang kanya lang na sana hindi siya magkasakit kasama ng kanyang asawa. Sana ay manatili lang silang matatag at hanggang magsama-sama hanggang sa katandaan pa nila, mga kaludi. At ang sabi din ni tatay sa akin na kailangan ko daw mag-ipon sapagkat darating ang araw na kahit anak natin at mahal natin sa buhay ay iiwan tayo. Hindi daw tayo maging kawa-awa kung mayroon tayo na itabi para sa ating sarili, mga kaludi. Noong punto na yun, napaisip rin ako kay tatay. Sabi ko, tay, ako'y gwardiya din lamang, ngunit pinipilit kong gawin ito sapagkat dito rin ako galing noon. Kaya hanggat ako'y buhay, gagawin ko ito dahil ito ang panata ko sa aking sarili. Ang sarap sa piling at tumulong sa kapwa. Kaya kung ano man ang pag-iipon at hindi ko mapag-ipunan, ito siguro ay maaaring sa future na lamang at panahon na rin na makapagsabi kung ano ang aking kahinatnan. Maraming salamat, mga kaludi. God bless and more power.